Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang Philippine Ambassador to Israel upang tayo ay makibalita kung anong sitwasyon dyan sa Holy Land ngayong panahon po ng Semana Santa at nasa linya ho ng ating komunikasyon via Zoom, Her Excellency Ambassador Eileen Minjola, Philippine Ambassador to Israel. Magandang umaga po ang aming pagbati mula dito sa Pilipinas at si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Gandang araw at isang taimtim na pagbati mula po dito sa Pilipinas para ho sa inyo dyan sa Israel. Kumusta na ho ang inyong kalagayan, ang inyong sitwasyon dyan lalo na sa embahada sa Tel Aviv sa Israel? Thank you very much sa invitasyon na to na makipanayam sa'yo, no? Um, Dito sa Tel Aviv ngayon, nakatulog naman yung mga tao kasi the last time na nagkaroon ng alert, it was just after midnight. So at least hindi 3 oras yung tulog namin, kundi pwede kami matulog ng mga 7, 8 hours, no? So nakapag-recharge yung mga kababayan natin. Dito mainly sa area ng Tel Aviv at parts of Jerusalem. Pero yung sa northern part, where medyo kokonti naman yung mga Pilipinos natin, hardly any, tuloy-tuloy pa rin yung yung bombardment dun sa part na yun. Okay. Paano ho naman namomonitor ng embahada yung kalagayan ho ng ating mga overseas Filipino workers? And of course, yung iba pa ho ng mga kababayan natin dyan na yung iba yata ay pumasyal lamang, nag-aral o merong business trip pa. Paano ho natin ina-address yung kanilang mga concern sa kasalukuyan? So, nung second day pa lang ng war, naglabas tayo ng survey form para sa mga kababayan natin, asking them specifically kung ano yung mga nais nating, anong mga services ang kailangan nila from the embassy. At isa-isa namin tinutugunan to, isa-isa namin silang tinatawagan. And that survey form, hindi nawawala sa aming Facebook page at saka sa aming WhatsApp channel. No? So, continuously nakakatanggap kami ng mga requests doon. Sa ngayon, ang pinakamalaking request na natanggap namin is request for food assistance. At ito natugunan naman namin, no. While we cannot fulfill everything kasi we're catching up at saka yung mga lugar na kung nasa saan yung mga kababayan, we need to take extra precautions para dalhin yung mga food assistance namin. So we actually hire a courier service na lang kasi we cannot have our team go to those areas kasi mas maigi kung yung courier company nila na lang ang i-hire namin kasi mas alam nila yung lugar, mas mafa-facilitate nila and they're locals kumbaga. So far we almost sent about almost 956 na food packs na, no, sa mga kababayan natin. And we still have about 500 left na para kailangan namin tugunan. Um, Having said that, dun sa repatriation naman, nakapagpatawid na kami ng 138 na total na OFW at saka yung pilgrims, yung mga estudyante na kailangan umalis at bumalik sa Pilipinas. Karamihan ng number na to dumaan via Cairo. So yung partnership namin with our Philippine Embassy in Cairo, napaka-importante. Siyempre, nandito rin yung RRT ng yung Rapid Response Team ng DMW at saka ng OWA helping the embassy facilitate all of this. Yun nung mga unang araw ng gerang ito, nakapagpatawid din kami ng mga tourists via Amman, Jordan. Pero since then, we decided na mas mainam via Cairo kasi nga hindi apektado ang Cairo dito sa labanan. So yung mga flights regular, kaya madali namin sila mapauwi. Sa ngayon, meron kami nakikitang mga 96 na OFWs na gustong magpauwi. Pero kino-confirm pa namin to. Dun sa 96 na to, meron na kaming confirm na gustong umuwi. Pero a bigger number of this requests, gusto nila dumaan via the Ben Gurion Airport. Sa ngayon sarado ang Ben Gurion talaga for yung regular repatriation. Very limited yung mga eroplanong lumilipad sa isang
Sa isang eroplano, 50 lang ang sinasakay nila. And normally, ito yung mga meron ng ticket beforehand, no? Yung mga na-cancel na mga flights. So, hirap kaming kumuha ng flight out of Ben Gurion. So, that's why ang naging hakbangin na lang namin, dinadaan namin ito via sa south of Israel, papuntang Elat para mag-cross ng Taba border ng Egypt. Ang akin hong katandem dito si Bomboy Everly, may katanungan din po para sa inyo, Ambassador. Alright. Ambassador, papaano naman po yung magiging sistema ng repatriation para doon po sa mga kababayan po nating Pilipino na nakapag-asawa na po yung iba po ng locals o mga Israeli o iba pong nationality, Ambassador? Ito kasi it's medyo we needed to look at the situation very clearly, no? Kung yung kababayan natin may citizenship na rin na Israeli, no? Tapos may asawa siya na Israeli. Kahit na dual citizen siya, yun yung parang gray area para sa amin. Kasi dito sa Israel, ah, may suporta ang yung gobyerno. Kahit na halimbawa unemployed at this point, meron silang nakukuhang um, ang tawag mo dito, they're getting, hindi pension financial support from the government basically. So doon ang gusto namin i-focus kasi yung mga OFW natin na walang other resource na kaya gusto nilang umuwi. Yung iba undocumented pa, so hindi pa legal yung stay nila dito. And in fact, some of them, meron kaming napauwi na may mga anak na rin. No? So, we've had at least dalawa sa mga repatriation namin. May mga anak, yung isa nga 2-month-old baby. No? Tapos in the next one na repatriation namin, meron din kami mga bata na isasama. So, in terms of yung how yung babayaran ng gobyerno, no? Ito yung mga OFW. Yung mga may asawa, we assist them in terms of telling them how to get to the border. Kasi nag-hire din tayo ng nag-hire din tayo ng isang agency based out of Cairo that facilitates the visa. Kasi kailangan ng entry visa para sa mga kababayan natin tumatawid ng border. So lalo na dun sa may mga asawang Israeli, we tell them what to do para makapag-crossover. Kasi dito, yung mga bus system, actually they're running, no? So yung papuntang Elat, may bus service na pwedeng gamitin. Regular to, no? Every day, several buses a day, you can actually take the bus to go to the border. Sa katunayan, yung ating isang kasamahan natin dito sa embassy na actually naka-home live siya nung nangyari yung giyera. Siya mismo, nung bumalik siya from Cairo pabalik, he took the public transportation just to get here. So, kung may asawa na Israeli, ito yung mga sinasuggest namin. Meron way for using the public transportation to get to the border, no? Tapos, yung visa and all of those things, whoever contacts us, no, we can tell them what to do. Pero again, ang aming focus dito, yung mga OFWs talaga, lalo na yung mga undocumented, yung mga for good na. Kasi at the same time, just wanted to let you know, we don't want na magamit itong repatriation natin para sa pagbabakasyon, no? Sad to say, I have to be very honest, no? That's why we have to prioritize who we need to help. We need to help those talaga who are in. Ambassador, may data rin po ba tayo doon sa mga Pilipino na hindi naman po OFWs katulad po ng mga religious tourists na naipit po dyan sa Israel sa gitna nga po nitong tensyon sa pagitan po ng Israel at Iran, Ambassador? May 10 turista kami na actually as of today, kahapon ang figure ng turista was 3. So meron nadagdag na 7. So as of now, may 10 kaming nasa talaan namin. And this one we will check, no. Normally for tourists, we work together with the Ministry of Tourism ng Israel para i-cross sila. Kasi may paraan, may arrangement kami with the Ministry of Tourism how to move them. And we work with their travel agencies also.
Sa ngayon, naka-alert level 2 dito sa Israel. That means walang bagong deployment ng mga workers. Kung tatanungin, base sa survey natin, no, meron tayong 26,675 na kababayan dito sa Israel. And the thing is, out of that number, yung total ho na humingi ng repatriation na OFW dito ay 172 lang ho, no? 172. At yung 172 na yon, meron na tayong na-process na madami na, no? Actually, sa mga OFW, nakapagpa-uwi na kami ng mga 75. Kung papansinin ninyo, mababa yung desire to go back to the Philippines. Largely because mataas naman nga ho talaga yung sahod nila dito. At okay naman ho yung pagtrato ng mga Israeli sa kanila. Now, in terms of long-term plan, you have to take that into consideration, no? We have to see ano yung babalikan nila sa Pilipinas if ever. Ang embassy po, nandito kami to provide whatever service is needed para sa kababayan natin. In fact ho, nung early March, nung mga second week ko ng giyera, binuksan na ho namin yung consular section para yung mga nangangailangan ng SPA, yung kailangan mag-renew ng passport, pwede na. We actually open to the public at a very limited number. No? Kasi meron kami pa rin sinusundan na guidelines dito na we cannot go beyond a certain number dahil din sa capacity ng shelter namin. No? So having said that, in terms of long-term plans, uh, consider yung economic side ng mga kababayan natin dito. Kung sakasakaling magkaroon ng peace and hope, I hope, and this comes very soon, no? Maganda naman ho kasi ang business opportunities din dito sa Israel. Maraming pwede tayong matutunan. The Philippines itself, no, in terms of technology na pwedeng gayahin lalo na sa food security, sa agriculture ho, no. So it remains na kailangan ma-engage din ang mga Israelis sa aspetong ito. Ang atin hong nakausap sa pagkakataong ito ay Philippine Ambassador to the State of Israel, Her Excellency Eileen Mindjola, ang naitampok ko natin ngayong araw na ito dito sa Bombo Network News. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.